Alam mo ba, itong AAC blocks at saka itong EPS or SRC panel ay nakikilala na raw sa Pilipinas na magandang pamalit sa tradisyonal na ginagamit natin na hollow blocks para doon sa mga walls o pader sa bahay na ipapagawa natin. Ngayon, sa video na to, gumawa tayo ng comparison sa dalawa. Itong AAC blocks at saka itong SRC or EPS panel, kung ano yung mas magandang gamitin, mas matibay, mas mabilis, at kung saan makakatipid. Tingnan natin kung kakasya ba sa budget mo. Kung bago ka pa lang sa channel na to na Inhinyero TV, ako si Donald Deniega, isa akong professional civil engineer. At ang purpose ng video na to ay for information lang. So umpisa na natin, ano ba yung AAC blocks? Ang AAC blocks, ito ay ang autoclave aerated concrete at gawa ito sa pinaghalong semento, buhangin, tubig, lime, gypsum at saka ng aerating agent. Ang SRC panel naman or EPS panel, ito yung expanded polystyrene system. Gawa ito sa styrofoam, tapos nilagyan siya ng welded wire mesh in both side. Ngayon, para maging ganap siya na walls, kakailangan nitong plasteringan o itong palitadahan in both side bago kayo mag-proceed ng skim coat. Hindi tulad ng AAC blocks, pag bumili ka nito at pag nilatag mo na siya, hindi mo na kailangan plasteringan o palitadahan. Pagkatapos mong ilatag, pwede ka na agad mag-proceed na mag-skim coat. Ano nga pala yung skim coat? Yung skim coat, ito yung pinapahid natin sa mga walls natin o yung minamasilya para pumantay siya, mag-smooth siya, tapos lilihain natin. Kumbaga, yung preparation bago tayo magpintura. So, yun yung isa sa pagkakaiba ni SRC or EPS panel at saka ni AAC blocks. Ngayon, pagdating naman kung ano yung mas mabigat o mas magaan sa dalawa, during ng pagle-laying, mas magaan si SRC panel. Dahil nga si SRC panel ay styrofoam lang siya na may welded wire mesh, mas magaan siyang bitbitin kaysa kay AAC blocks. Pero, pag si SRC panel ay meron na siyang plastering, mas mabigat siya kaysa kay AAC blocks. Si AAC blocks kasi pumapalo lang siya ng 50 to 90 kilograms per square meter. Samantalang si SRC panel, tapos makapal pa yung kanyang plastering, pumapalo siya ng 200 to 300 kilograms per square meter. Kaya, mas mabigat siya kaysa kay AAC blocks. Kumbaga, mas mabigat si SRC panel na kakargahin ni pundasyon, ni poste, ni beam, ni slab kaysa kay AAC blocks. Ngayon, pagdating naman sa speed o yung bilis, kung ano yung mas mabilis sa dalawa, sa umpisa mabilis si SRC panel dahil nga mas magaan siya at saka malapad siya. Malawak ka agad yung malalatagan mo ng SRC panel. Hindi katulad ng AAC blocks dahil nga per block siya. Medyo mabagal siya sa umpisa. Pero sa kabuuan na duration, mas mabilis si AAC blocks dahil nga sa wala na siyang plastering. Si SRC panel, kailangan mo pa ng plastering kaya doon siya tumatagal. Pagdating naman sa strength, ito yung tibay. Ang tibay ni SRC panel, pag maganda yung halo ng semento at saka ng buhangin at saka yung tamang kapal, pumapalo siya ng 1,200 PSI. Kumbaga, para ka na rin naka-load bearing wall. Samantala si AAC blocks ay pumapalo lang siya ng 800 to 1,000 PSI. Pero yung 1,000 PSI ay magandang strength na rin yon. Pero si SRC panel ay medyo mayroong downside. Dahil nga, si SRC panel ay kailangan mo pang plasteringan. Kaya yung tibay nito ay nagbabaris, nagbabago-bago. Kumbaga, depende ito doon sa workmanship. Ano ba ibig kong sabihin? Kung halimbawa yung gagawa ng SRC panel, si mamang contractor gusto magtipid, o si mamang arawan, o si mamang pakyawan, o ikaw mismo gusto mong tipirin, iibahin mo ngayon yung halo ng semento at saka ng buhangin. Kaya magbabago yung strength nito. Kasi ang strength o yung tibay ng SRC panel ay dumedepende sa halo ng semento at saka ng buhangin. Kumbaga, yung tibay ng plastering mo. Maliban doon sa welded wire mesh na ginamit po doon sa SRC panel. Ngayon, kung tama yung procedure na paggamit mo ng SRC panel, maganda ang SRC panel in terms of strength.
Dahil yung SRC panel ay nakadesign siya as wind resistant tsaka sa earthquake resistant. Kung mapapansin mo yung SRC panel, mayroon siyang welded wire mesh sa kabilaan. Ang wind kasi, hindi naman nanggagaling sa isang direksyon lang, minsan maraming direksyon. So halimbawa, nagkaroon siya ng bend dito, dahil nga may welded wire mesh siya sa kabila, kumbaga kaya niyang i-resist yung bend para kontrahin niya ngayon yung bumigay ngayon yung SRC panel. So yun yung advantage ng SRC panel kaysa doon kay AAC blocks. Ang maganda lang sa AAC blocks in terms of strength, dahil nga yung AAC block ay factory made, kumbaga dumaan siya sa quality control. Yung adhesive na bibilin mo, dumaan din sa quality control. Kaya kung ano yung bibilin mo na tibay ng AAC block at saka yung adhesive, yun na yun, hindi na magbabago. Ngayon, pagdating naman sa fire resistant tsaka sa heat resistant, sa fire resistant, magandang gamitin si AAC blocks dahil naka-design talaga siya as fire resistant. Dahil yung AAC blocks, kaya niyang mag-stand o kaya niyang tumagal sa sunog ng hanggang 4 na oras. Samantala sa SRC panel ay depende pa yun nga sa kapal ng kanyang plastering. Pag makapal yung plastering niya, medyo tatagal siya sa sunog. Pumapalo siya ng hanggang 3 oras. Pagdating naman sa heat resistant, ito yung init na galing sa labas, katulad ng pag-summer, pareha sila heat resistant. Ang SRC panel, dahil nga mayroon sang styrofoam sa gitna, ito yung insulator niya, kaya hindi tumatagos basta-basta yung init na galing sa labas. Kaya pag gumamit ka ng AAC block at saka ng SRC panel, mararamdaman mo medyo malamig yung loob ng bahay mo kaysa sa traditional na ginagamit natin para gumawa ng pader. Ngayon, dating naman sa availability, kung saan nakakabili ng SRC at saka ng AAC blocks, dito medyo malaking challenge para sa'yo kung gagamit ka ng SRC at saka ng AAC blocks. Dahil hindi lahat ng lugar sa Pilipinas ay meron nito. Katulad ng AAC blocks, meron ito sa Pasig. Sa SRC panel naman, meron ito sa Caloocan City. Ngayon, pag nasa ibang lugar ka, katulad ng Northern Samar, Visaya o Mindanao, medyo malaking challenge para sa'yo in terms of cost dahil nga malayo ngayon yung kanyang pagdideliveran. Kumbaga, yung delivery charge mas mataas siya ngayon. Kaya malaking challenge ito na gumamit ka. Pero kung mayroon ka naman budget at gusto mo ma-achieve yung strength, yung fire resistant na siya, at saka yung heat resistant na siya, at saka yung mas mabilis at mas matibay, walang problema kung may budget ka, gumamit ka ng SRC or AAC blocks. Ngayon, pag-usapan na natin kung saan mas makakatipid sa dalawa. Kung gagamit tayo ng AAC blocks at saka ng SRC panel. Meron akong nagawang vlog before itong bahay na ito na presyohan natin. Ang ginamit ko rito ay hollow blocks. Ito ang gagamitin nating sample. Papalitan natin ngayon instead of hollow blocks, gagamit tayo ng SRC panel at saka ng AAC blocks kung saan mas makakatipid sa dalawa. So unahin na natin kung magkano yung magagastos natin pag gagamit tayo ng AAC block. Sa bahay na to, ang total area ng mga walls ay 167 square meters. Ngayon, ang kakailanganin natin na dami ng AAC blocks ay 1,392 pieces. Pero, pag bibili ka kasi ng AAC block, ang presyohan nila rito ay per square meter. At ang presyo nila per square meter ay 1,682 pesos. Kaya pag minultiply natin ito sa 167 square meters, ang kakalabasan niya ngayon ay 280,978 pesos. Ito pa lang yung presyo ng AAC block. Ngayon, kakailanganin mo ng adhesive, kakailanganin mo ng trowel, kakailanganin mo ng bracket kasi yung AAC block wala siyang vertical at saka horizontal bars. Ang pinaka-support niya lang is yung bracket sa column at saka bracket sa beam. At kakailanganin mo ng lagari na pamputol ng AAC block. Kaya kung i-add ko yung presyo ng mga binanggit ko, ang magiging total amount niya ngayon ay 300,703 pesos. Tapos maglalagay sila ng 12% VAT para dito. Tapos kung ipapadeliver mo to, mayroon din silang delivery charge. Depende to sa location. Kumbaga nagbabago yung kanyang presyo. Para sa akin, kasi para magkaroon lang tayo ng presyo, halimbawa nasa Cainta ako at ang supplier ng AAC block ay nasa Pasig, ang presyo nila rito nag-range sa 10,000 plus. Ngayon, dahil nga ang kakailanganin natin dito na AAC block ay 1,392 pieces, so kakailangan ito na 4 na trips.
pag minultiply ko siya na 4 na trip sa 10,000 plus, ang kakalabasan ngayon para sa delivery charge lang ay 43,792 pesos. Kaya ang magiging total material cost mula sa pag-order mo ng AEC blocks hanggang sa pag-deliver ng AEC blocks doon sa location ng bahay na ipapagawa mo ay 380,579 pesos. Tapos, ang magiging presyo naman ng labor para pag-laying ng AEC blocks ay 25,200 pesos. Kaya ang magiging total cost pag gagamit ka ng AEC blocks ay 405,779 pesos. Ngayon, magkano naman yung magagastos natin kung gagamit tayo ng SRC panel? Dito gagamit lang tayo ng 1.5 inches na SRC panel, tapos yung kanyang dimension ay 4 feet by 8 feet. Kumbaga parang size ng plywood lang. At ang presyo nito ay per panel. At ang presyo niya ay 1,670 pesos per panel. So, ang makukuha natin na per own na panel sa 167 square meters ay 57 panel. Maglagay lang tayo ng 10% na additional, kaya papatak siya na 63 panels yung kakailanganin natin sa bahay na to. Pag minultiply natin siya sa 1,670 pesos per panel, ang kakalabasan niya ngayon is 105,210 pesos para sa SRC panel lang yan. Tapos maglagay lang tayo ng miscellaneous para doon sa mga connectors. Ang makukuha naman natin dyan is 8,324 pesos. So, ang magiging total amount niya ngayon para sa SRC panel lang kasama mga connectors ay 113,534 pesos. Tapos, maglagay ulit tayo ng 12% na VAT. Tapos, maglalagay naman tayo ng delivery charge naman. Dito, medyo mababa yung delivery charge niya, 15,500 pesos lang. Tapos maglagay naman tayo ng cost para sa rebars at saka sa plastering na gagamitin natin. So ang makukuha natin na cost para dyan ay 57,165. So ang magiging total material cost niya ngayon ng SRC panel ay 199,823 pesos. At ang magiging labor cost naman niya ay 36,800 pesos. So ang magiging total cost pag gagamit tayo ng SRC panel ay 236,623 pesos. Kumbaga, ang layo niya kan diferensya ng AEC blocks na yung presyo ng AEC blocks ay 405,000 pesos. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung makakatipid ka nga ba kay SRC panel kaysa kay AEC blocks. Kung ang pagbabasihan natin ng presyo ay kagaya nitong bahay na to na maliit lang, yes, mas tipid si SRC panel kaysa kay AEC blocks dahil si AEC blocks ay may kamahalan talaga. Pero si AEC blocks kasi dahil nga magaan siya, pag habang lumalaki yung project, halimbawa yung high-rise building, mas makakatipid ka kay AEC blocks. Dahil kay SRC panel, may kabigatan siya, so kakailanganin mong malaki ng structure. Kumbaga, malaking foundation, malaking poste, malaking beam, malaking slab. Si AEC blocks, magaan siya, kaya hindi mo masyadong kakailanganin ng malaking pundasyon, ng poste, ng beam. Kaya habang lumalaki, doon siya bumabawi. Kumbaga, mas makakatipid ka kay AEC blocks. So yun, I hope nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong information. Kung bago ka pa lang sa channel to, please subscribe to this channel. At saka pahit na lang din ng bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. So paano? Next time uli. God bless at saka ingat lagi.